social media, sinusubaybayan ng milyon-milyong Pinoy ang impeachment trial ni CJ Corona. Sa labas ng impeachment, susubaybayan ko ang buhay ng abogadang tagapagsalita ng depensa. Narito ang anggulong aking natuklasan. Nakilala siya bilang tagapagsalita ng depensa na hinihimay ang bawat sinasabi ng prosekusyon. Sinasalag din niya ang matatalas na batikos na ipinupukol sa kanilang grupo. Nakilala rin siya sa maanghang na pagsagot sa tanong na ipinupukol sa depensa. Pero sa kusina, maituturing rin na bihasa ang 31 anyos na si Attorney Karen Jimeno. Sa edad na 7, hilig na niya ang pagbe-bake. 14 anyos naman nang magsimula siyang magluto. Self-taught. Kasi my mom knows how to cook pero wala siyang time because she's also a lawyer. So she never really had time to cook for us. And isa sa mga frustrations ko noon would be the fact that she didn't know how to bake at all. And, you know, pag napapanood ko sa mga cartoons yung mga mommy na nagbe-bake, parang naiinggit ako. So I told myself, I'll be the type of mom who would bake for their children. So I learned how to bake by myself. And then cooking is something I also learned to do by myself. Kahit pagaling sa pamilya ng mga abogado, hindi niya raw unang ninais na maging tulad nila. Para ma-encourage ako, ginagawa niya, sinasama niya ako pagka may hearing siya, pagka may meetings, and nagustuhan ko naman. And eventually, nagbago rin yung isip ko na, naisip ko, mas gusto ko nga talaga maging abogado. Kumuha siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos siyang cum laude noong 2005. Taong 2011 naman, nang nagtapos siya ng Master of Laws sa Harvard University. Nang makapagtapos ng abogasya, pumasok si attorney sa isang pro bono law firm kung saan niya sinanay ang pagiging isang abogado. Court of Supreme Court legally reviews. And handa naman silang Sa katunayan, maging ang pagiging spokesperson niya raw ng depensa ay pro bono o libre din. minsan kasi bihira lang yung pagkakataon na mabibigyan ka ng oportunidad na maging bahagi ng isang bagay tulad ng impeachment proceedings. Yun nga, this is historical in our country. I think maraming tao na hindi nare-realize yun. Sa harap ng telebisyon, tila isang batikang spokesperson kung makipagpalitan ng opinyon ng abogada. Kaya sinong mag-aakala na 9 na araw lang bago magsimula ang impeachment trial ni Chief Justice Corona, ikinasal si Attorney Jimeno. Noong January 7, 2012, sa Nuestra Señora de Gracia Parish sa lungsod ng Makati, ikinasal si Attorney Karen Jimeno sa isang American bank investor mula sa Texas, USA. Sa ngayon, pansamantalang nakabase sa Pilipinas ang asawa ni Karen. Maging ang kanilang honeymoon, ipinagpaliban muna raw ni Karen para matutukan ang kanyang tungkulin bilang pinakabatang miyembro ng defense team. Yung honeymoon kasi, by the time ikasal kami, di ba, nagpumayag na ako maging spokesperson. So, alam na ng asawa ko na walang honeymoon after. Kasi, alam niya rin yung schedule ng impeachment. And hindi na siya naging issue. Kasi, bago pa naman ako pumayag maging spokesperson, pinag-isipan na namin, tapos nag-evaluate na kami yung implications. And one of them being not having a honeymoon right after the wedding. So, here it is. Sorry, yung pangit niya ha, kasi ang daming dumikit dun. Isang bagay naman daw ang hindi nila pinagkakaintindihan. Yan ang pagpapalit niya ng pangalan ng asawa. Para sa akin kasi, yung identity ko is Filipino. Siguro, yung gusto ko i-preserve yung Filipino identity ko. Kasi siya naman, ang gusto niyang sundin yung American system na pagka nagpakasal ka, kailangan i-drop mo yung maiden surname mo, tapos gagamitin mo na yung surname ng asawa mo. So,
parang ang weird naman na biglang maging Karen, tapos foreign surname. Kung pwede siguro papakiusapan ko siya na may dash, pero mas sa akin, mas maigi na Filipino na surname. Nasabi mo na sa kanya yun? Oo, pero ayaw niya pumayag. Kaya titignan natin. Pinag-debate pa namin hanggang ngayon. Bukod sa pagiging isang asawa at pagiging abogado, nasilip din namin kung paano maging isang kaibigan ang kasalukuyang spokesperson ng defense panel sa impeachment ni CJ Corona. Pinaunlakan niya kaming samahan siya sa pagdalo sa birthday party ng anak ng kanyang kaibigan. Karen pala tong media na to. Aminado si Karen na malaki ang pagbabago sa kanyang buhay nang maging tagapagsalita ng depensa. Ang dating mahabang oras na ginugugol kasama ang mga kaibigan, ngayon nabawasan na raw. Ito yung mga friends ninyo, gaano nyo nakadalas na nakikita? I still take the time to see them. Meron nga isang beses, meron akong friend visiting from the States, so I took the time to have dinner with them. Tapos biglang umalis na lang ako earlier for an interview somewhere. But I definitely want to keep touch with the people in my life. I don't want the impeachment proceedings to change that kasi they're very important to me. Kaya naman hindi natapos ang kwentuhan nang muli silang magkita ng mga kaibigan. Basta mo siya as classmate before? Very smart. Sabihin niyo po may factor yung pagiging senior and memory doon sa niya ngayon. Isa pa sa nakilala kong kaibigan ni Karen, si Inigo. Matalik na magkaibigan daw ang dalawa, kaya naman si Inigo ang tumayong man of honor sa kanyang kasal. Binuko niya sa amin kung ano ang katago-tagong beauty secret ni Karen. Yeah, si Karen kasi she's very particular with dirt. Gusto niya practice yung organized. So siya kasi parang sa purse niya, practice siyang may parang oil paper. Kasi every time na may mainit or parang feel niya sticky yung yung forehead niya. So she will always clean her nose, powder it, tapos yung face niya. Inalam ko rin kung anong masasabi ni attorney na yung may sarili na siyang fan page at binansagan pa bilang courtroom crush. Ewan ko, bakit yun? Ay mo, palagay ko siguro it's undeserved kasi, well, baka dahil in contrast lang, dahil puro lalaki yung nasa loob ng courtroom. And syempre, puro mga kongresista yung kasama natin, kaya kaya ako na lang yung napili nilang courtroom crush. Pero I don't think it's an appropriate term. Sa napaka-stressful na trabahong kanyang ginagampanan ngayon, marami raw stress reliever si Attorney Karen. Certified scuba diver si Attorney, pero dahil sa impeachment, hindi pa sa ulit nakakapag-scuba diving. Saan yung mga favorite na spot ninyo? Definitely yung Bataha, number 1. And then, some of my favorites would be Visayas. Bohol, sa may, island yun? Basta, Balikasag is one of my favorites. Pero nauudlot man daw ang mga plano niya sa buhay ngayon. Karangalan daw para sa kanya na maging tagapagsalita ng depensa. Siguro may mga times before, lalo na nung mga first week, nung hindi pa ako adjusted dun sa pagpuyat, biglang may tatawag ng 5 a.m. na pagod ka pa. Yun yung mga times na, ay nako, ano ba itong napasubo ako? But then, at the end of the day, hindi ako nagsisisi kasi lalo na kung nalalaman ko na may mga iba na nanonood at lalo nilang naiintindihan yung proseso dahil sa akin. Isang mukha, iba't ibang pananaw, isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong 2012, magwawagi ang katotohanan.